Kung nakaramdam ka ng panghihina sa iyong mga binti, pananakit ng tuhod, takot na maglakad or yung pakiramdam na parang hindi na sumusunod, ang iyong mga paagaya ng dati, para sa awang video na ito, ako si A. Mayumi Santos at ngayon ibabahagi ko sa inyo ang pito sa pinakamakapangyarihang prutas na makakatulong palakasin ang iyong mga binti at tuhod. Tutulungan ka nitong suportahan ang natural na production ng collagen sa katawan para maibalik ang firmness, support at balance mo. Kahit na ikaw ay 6 na years old o higit pa at linawin natin. Hindi ito miracle cure, mga simpleng prutas lang ito. Affordable, madaling hanapin at may tipikong basehan na talagang nakakatulong sa muscles at joints. Manatili ka hanggang sa fruit. Number 5, dahil ang prutas na iyon ay napakayaman sa vitamin, malaki ang naitutulong nito sa collagen production sa katawan. Maraming tao ang hindi ito pinapansin. Tapos nagtataka sila kung bakit patuloy na lumalala ang kahinaan ng kanilang mga muscles. At bago tayo magpatuloy, may itatanong muna ako sa iyo. Kailan mo kadalasang nararamdaman ang panghihina sa binti? Sa umaga ba? Sa hapon? O kapag matagal kang nakatayo? Mag-comment ka sa ibaba dahil ang sagot mo ay malaking tulong sa akin para makagawa pa ako ng mas makabuluhan at mas kapakipakinabang na mga video para sa iyo. Simulan na natin. Alam ko na ang pamumuhay na may mahihinang binti ay hindi lang pisikal na discomfort. Emotional din ito. Nariyan ang takot na baka mahulog ka, ang frustration na kailangan mo ng tulong para lamang makatayo mula sa upuan. Ang lungkot na dati kaya mong gawin ang lahat mag-isa, pero ngayon pakiramdam mo ang sarili mong katawan ang pumipigil sa'yo. Pero gusto kong tandaan mo ang isang napakahalagang bagay. Ang katawan mo ay may kakayahan pa ring mag-recover. Meron pa rin itong natural healing power. Hindi ka nakatali sa sitwasyong ito habang buhay may paraan. Tunay, natural at posible. At ngayon makikita mo kung saan ka maaaring magsimula. May mga research na inilathala sa Journal of Nutrition at sa Nutrients at ipinaliwanag din ng ilang eksperto tulad Nina William Lee at Barbara O'Neill. Ayon sa kanila, ang vitamin E, antioxidants, natural anti-inflammatory, enzymes at bioactive compounds mula sa prutas ay tumutulong upang mapataas ang collagen production, mapababa ang inflammation, maprotektahan ang cartilage at mapalakas ang muscles, tendons at ligaments. Ibig sabihin, ang pagkain ng tamang prutas sa tamang dami ay may direktang epekto sa lakas ng iyong mga binti. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Orange, ang daily collagen trigger. Mas powerful ang orange kaysa sa iniisip ng marami. Mayaman ito sa vitamin C na mahalaga para ma-activate ang collagen synthesis sa tendons at cartilage ng tuhod. Tinutulungan nitong maging mas firm ang joints. Mabawasan ang inflamasyon. Mabawasan ang sakit kapag tumatayo at mapaganda ang support ng iyong mga binti. Tanungin kita, kumakain ka ba orange araw-araw o paminsan-minsan lang? Mag-comment sa ibaba para malaman ko. Mangga, powerful muscle reinforcement. Ang mangga ay mayaman sa beta-carotene, vitamin E at fiber. Nakakatulong ito sa mas mabilis na muscle recovery, lalo na kung nararamdaman mong nanginginig ang iyong mga binti. Nanghihina ka kapag umaakyat ng hagdan o madaling mapagod kahit sa maikling paglalakad. Ang beta-carotene ay may protective effect laban sa age-related muscle damage. Kung madalas kang makaramdam ng weakness sa umaga, napakagandang idagdag ang prutas na ito sa iyong diet. Kiwi, Natural Collagen Turbo. Hindi alam ng marami pero ang kiwi ay may mas mataas na vitamin E kumpara sa orange. Halos para na rin. Itong Natural Collagen Accelerator. Tinutulungan itong palakasin ang thigh muscles. Pagandahin ang support. Habang naglalakad, pataasin ang balance at bawasan ang micro-injuries sa joints. May isang pag-aaral sa Journal of the American College of Nutrition na nagsasabing ang mga taong may mas mataas na vitamin intake ay may mas maraming collagen at mas kaunting joint damage. Strawberry, natural anti-inflammatory para sa tuhod. Ang antioxidants ng strawberry ay napakalakas at direktang kumikilos laban sa inflammation sa joints. Para sa mga nakakaranas ng namamagang tuhod, pakiramdam ng panloob na pressure, stiffness pagkagising o sakit kapag nag-squat, malaking tulong ang strawberry. Pinapaganda rin nito ang circulation kaya mas maraming nutrients ang nadadala sa leg muscles. Acerola, ang vitamin C bomb na kakaunti ang nakaka-appreciate. Narito na tayo sa isa sa pinakamalakas na prutas sa listahang ito. Ang acerola ay may napakataas na vitamin C content, mas marami kumpara sa orange. Ibig sabihin, mas maraming collagen support, mas magandang stability sa tuhod, mas mabilis na muscle recovery,
mas kaunting weakness at mas maraming firmness sa thighs. May ilang pag-aaral mula sa mga mananaliksik sa University of the Philippines na nagpakitang ang mga matatandang regular na kumakain ng acerola ay nakitaan ng pagbuti sa lakas at mobility. Para sa marami, isa itong secret weapon laban sa leg weakness. Manatili ka pa dahil ang fruit number 7 ay tumutulong magprotekta sa cartilage sa paraang kakaunti lamang ang kayang gawin ng natural foods, pineapple. Ang enzyme na nagpapababa ng sakit at nagpapabuti ng paggalaw. Ang pineapple ay naglalaman ng bromine, isang anti-inflammatory enzyme na matagal nang pinag-aaralan sa iba't ibang bansa. Nakakatulong itong mabawasan ng sakit kapag ibinabaluktot ang tuhod, kapag naglalakad, kapag umaakyat ng hagdan o kahit pagkatapos ng matagal na pag-upo. Kung pakiramdam mo ay parang naglalak o tumitigas ang iyong mga binti, malaking tulong ang pineapple. Isa ito sa mga prutas na magandang isama sa diet ng mga taong gustong suportahan ng muscle health at joint function habang tumatanda. Red grapes, supreme cartilage protection. Ang red grapes ay kilala sa taglay nitong resveratrol, isa sa pinakamakapangyarihang antioxidants na natuklasan ng siyensya. Tumutulong ito sa pagprotekta ng cartilage laban sa oxidative stress at pamamaga. Sinusuportahan din nito ang maayos na daloy ng dugo na mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at nutrients sa muscles at joints. Kapag mas maayos ang circulation, mas mahusay ang performance at recovery ng iyong mga binti. Tumutulong itong protektahan ang cartilage, bawasan ang pinsala sa joints, pagandahin ang circulation, pigilan ang microinjuries at dagdagan ang muscular support. Isa ito sa pinakamahusay na prutas sa mundo para sa mga taong gustong panatilihing bata at malakas ang kanilang mga joints. Ito ang huling prutas sa ating listahan pero may isang mahalagang detalye. Hindi ito gumagana ng mag-isa. Ang tunay na pagbabago sa muscular strength ay nangyayari kapag pinagsama-sama mo ang mga prutas na ito sa tamang paraan. Ngayon gusto kong ibahagi sa iyo ang isang kwento na talagang nakaantig sa akin. Si Lola Maria, 7 taong gulang mula sa Marikina, ay isa sa mga matagal nang sumusubaybay sa channel na ito. Nagpadala siya ng mensahe at sinabi niya, "Hindi ako makakaakyat ng maliit na hagdanan nang hindi nanginginig ang aking mga binti. Natatakot akong mahulog kahit nasa loob lang ako ng bahay." Ramdam ko ang bigat ng kaniyang sitwasyon. Sinimulan niyang sundin ang advice na ibinahagi ko sa isang nakaraang video. Araw-araw kumakain siya ng 3 prutas mula sa listahang ito. Iba-iba ang kombinasyon sa buong linggo. Ginawa niya ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 28 araw. Pagkatapos ng halos 1 buwan, nagpadala siya ulit ng mensahe. Ang sabi niya, "Umakyat ako sa hagdan ng simbahan ng hindi humihinto. Walang sakit at walang pakiramdam na bumibigay ang aking mga binti. Parang nabawi ko ang aking independence. Kung nagawa iyon ni Lola Maria, kaya mo rin. Nasa loob mo rin ang kaparehong kakayahan na palakasin ang sarili mong katawan. Ngayon na alam mo na ang 7 pinaka-powerful na prutas para palakasin ang iyong mga binti at tuhod, gusto kong ipakita sa iyo kung paano sila gamitin sa tamang paraan. Maraming tao ang alam kung ano ang dapat gawin pero hindi alam kung paano ito isasagawa at doon, nagkakaroon ng malaking agwat sa pagitan ng resulta at frustration. Isipin mo ito, hindi sapat na may prutas ka lang sa kusina. Kailangan mong malaman kung paano sila pagsasamahin, kailan kakainin at paano makuha ang maximum collagen, activation na kaya nilang ibigay. Unang bahagi, gaano karami ang kakainin bawat araw, hindi mo kailangang mag-exaggerate. Ang ideal ay 2 hanggang 3 servings ng prutas bawat araw. Mas maganda kung ang isa ay mayaman sa vitamin C o E, at ang isa naman ay may anti-inflammatory or antioxidant action. Ang isang serving ay maaaring isang malaking piraso tulad ng orange o mangga, isang maliit na tasa ng strawberry, ubas, hiniwang pinya o acerola o isang buong kiwi. Ito ang tamang dami para ma-stimulate ang collagen production nang hindi nasusobrahan sa natural sugar mula sa prutas. Ikalawang bahagi ang pinakamahusay na oras para kainin ang bawat prutas. Malaki ang epekto ng timing sa resulta. Sa umaga para ma-activate ang collagen at mabigyan ng energy ang muscles. Ang pinakamagandang prutas sa umaga ay acerola, kiwi at orange. Kapag kinain ang mga ito ng walang laman ang tiyan o kasama ng magaang almusal, mas sinusuportahan nila ang collagen production ng katawan sa buong araw, sa hapon para mabawasan ang inflammation at maiwasan ang panghihina sa dulo ng araw. Kung mas nararamdaman mo ang sakit sa gabi, malaking tulong ang pagkain ng anti-inflammatory fruits sa kalagitnaan ng hapon.
Pinakaangkop dito ang pinya at strawberry sa gabi para masuportahan ang muscle recovery habang natutulog. Sa oras ng pagtulog, natural na nagre-repair ang muscles. Kaya ang mas magandang piliin sa gabi ay red grapes at mangga. Tinutulungan nila ang katawan na ayusin ang micro-injuries at gawing mas firm ang mga binti kinabukasan. Ikatlong bahagi, paano pagsasamahin ang mga prutas para sa mas mabilis na resulta? Kung nais mong mapabilis ang proseso at makita ang pagbabago sa firmness ng binti sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, subukan ang mga kombinasyong ito para sa knee pain. Isang tasa ng pinya plus isang serving ng strawberry, anti-inflammatory plus antioxidants para sa muscle weakness, kiwi plus red grapes, collagen support plus cartilage protection para sa mas madaling pag-akyat ng hagdan ng hindi agad napapagod, acerola plus orange. Isang explosive duo para sa collagen. Synthesis para maiwasan ang nanginginig na binti, manga plus red grapes, energy support plus muscular stability. Ika-4 na bahagi ang ideal na paraan ng paghahanda. May ilang karaniwang pagkakamali na pumipigil sa katawan na makuha ang buong benepisyo ng prutas. Kabilang dito ang paglalagay ng asukal, pag-blend kasama ng full cream milk, pagkain nito pagkatapos ng napakabigat na meal or pagsasama sa pritong pagkain at iba pang inflammatory foods. Yang mga kombinasyong ito ay maaaring makaapekto sa absorption ng mahahalagang nutrients. Mas mabuting kainin ang prutas ng fresh at puro o kaya ay isama sa oatmeal, chia seeds, natural yogurt o magaang pagkain. Sa ganitong paraan, mas naa-absorb ng katawan ng mga bitamina at antioxidants. Madalas akong tanungin, Mumi, pwede ba akong gumawa ng smoothie? Oo, pwede naman. Pero gawin ito sa tamang paraan. Huwag lagyan ng asukal. Iwasan ng full cream milk. Mas mabuti kung tubig or natural yogurt lang ang gamitin at maaari mong lagyan ng yelo. Simple lang pero epektibo. At tandaan mo, habang mas fresh ang prutas, mas mataas ang vitamin content nito. Kung makakabili ka ng sariwa sa palengke, mas mabuti iyon kaysa sa canned o preserved. Ngayon, bibigyan kita ng simpleng 7 araw na plan na madaling sundin. Lunes, umaga acerola, hapon pinya, gabi red grapes. Martes, umaga orange, hapon strawberry, gabi mangga. Miyerkules, umaga kiwi, hapon pinya, gabi red grapes. Huwebes, umaga acerola, hapon strawberry, gabi mangga. Biyernes, umaga kiwi, hapon red grapes, gabi strawberry. Sabado, umaga orange, hapon pinya, gabi red grapes. Linggo, umaga acerola, hapon strawberry, gabi mangga. Ang 7-day plan na ito ay idinisenyo para makatulong sa pagbawas ng inflammation, pagpapalakas ng collagen support, pagpapabuti ng circulation, pagbibigay ng muscular firmness at pagprotekta sa mga tuhod. Kung susundin mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, malaki ang posibilidad na mapansin mo ang pagbabago at huwag kang mag-alala kung hindi mo ito masunod ng eksakto. Ang pinakamahalaga ay maging consistent ka sa pagkain ng mga prutas na ito. Kung minsan maubusan ka ng acerola, maaari mo naman itong palitan ng orange. Huwag mahaligiway, tuloy-tuloy ang pag-aalaga mo sa iyong katawan. Ang susi rito ay consistency, hindi perfection. Hindi mo kailangang maging perpekto araw-araw. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Ngayon hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isa pang totoong kwento na talagang nakaka-inspire. Si Mang Carlos, 70 taong gulang mula sa Quezon City. Nag-message siya sa akin matapos ang 3 linggo ng pagsunod sa fruit plan na ito. Sabi niya, si Mayumi dati hindi na ako makalakad. Mula sa gate namin hanggang sa kanto ng sari-sari store. Isang block lang yon pero para sa akin parang napakalayo. Pero ngayon nakakapunta na raw siya sa farmer's market na naglalakad at hindi na niya kailangang gamitin palagi ang kanyang tungkod. Ang asawa niyang si Aling Rosa ay nagpadala rin ng mensahe. Sabi niya mas gumanda raw ang mood ni Mang Carlos dahil mas independent na ang pakiramdam niya. At alam mo, hindi lang pisikal na lakas ang naibalik pati kumpiyansa sa sarili. Yan ang kapangyarihan ng tamang nutrisyon kapag sinamahan ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pangaraw-araw na paggalaw. Hindi ito overnight miracle pero ito ay tunay at pangatagalang pagbabago. Ngayon ibabahagi ko ang 6 na extra tips para mas mapalakas pa ang resulta. Ito ang mga sikreto na bihirang pag-usapan. Una, uminom ng tubig sa tamang oras. Ang tubig ay tumutulong sa collagen na matransport papunta sa mga muscles at joints. Ang ideal na schedule ay 1 baso pagkagising, 1 baso pagkatapos ng tanghalian, 1 baso sa hapon at 1 baso 2 oras bago matulog. Bakit mahalaga ang timing? Dahil kung sobra ang inom mo bago matulog, malamang magigising ka sa madaling araw para umihi.
At ang disrupted na tulog ay nakakaapekto sa muscle recovery. Tandaan mo, ang quality sleep ay napakahalaga para sa pag-aayos ng kalamnan. Ikalawa, igalaw ang katawan mo ng 5 minuto bawat araw. Hindi mo kailangan ng mabigat na ehersisyo. Maaari kang tumayo at umupo mula sa upuan ng ilang beses, maglakad sa loob ng bahay, gumawa ng gentle ankle movements o itaas ang iyong mga binti habang nakahiga sa kama. Kapag sinamahan mo ito ng tamang pagkain ng prutas, mas mabilis mong mararamdaman ang pagpalakas ng iyong mga binti. May isa pa akong gustong idagdag. Morning sunlight, 5 minuto lang. Lumabas ka sa teras o sa maliit na bakuran. I-expose ang iyong balat sa araw bago magniwando ng umaga. Nakakatulong ito sa katawan na mag-produce ng vitamin D. At ang vitamin D ay mahalaga para gumana ng maayos ang collagen at mapanatiling malakas ang mga buto at kalamnan. Libre ito, natural at napaka-epektibo. Iwasan ang 3 kaaway ng joints, asukal, pritong pagkain at ultra-processed foods. Inigyang this by day biablast ng breakfast rating collagen. Maraming tao ang kumakain ng tama sa umaga pero sa hapon ay may processed snacks, instant noodles o sobrang tamis na soft drinks. Para kang bumubura sa mabuting epekto ng mga prutas na kinakain mo. Kung may craving ka sa matamis, pumili ng prutas. Mas natural, mas healthy. Kung may craving ka sa crunchy, mag-carrot sticks or cucumber. Simpleng swaps lang pero malaki ang epekto sa katawan mo. Gusto ko ring pag-usapan ang isang common concern na madalas kong marinig. Maraming nagsasabi, si Mayumi mahal ang prutas. Limitado lang ang budget namin? Naiintindihan ko yon. Kaya pinili ko ang 7 prutas na ito. Dahil karamihan ay abot kaya at madaling mahanap sa Pilipinas. Hindi mo kailangang bilhin lahat sabay-sabay. Magsimula ka sa 2 o 3 prutas na kaya ng budget mo ngayong linggo. Halimbawa, ang orange at saging ay kadalasang mura sa palengke. Pwede na yon bilang panimula. Sa susunod na linggo, magdagdag ka ng mangga kung ito ay in-season. Ang mahalaga ay may progress ka kahit maliit. Bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na nutrisyon ay isang tagumpay. At tandaan mo, mas mura pa rin ang prutas kaysa sa hospital bills at maintenance na gamot sa hinaharap. Investment ito para sa kalusugan mo. Pag-usapan din natin ang portion sizes dahil napakahalaga nito. Minsan kapag narinig natin na healthy ang isang pagkain, sobra naman ang nakakain natin. Kahit healthy food, kapag labis, maaaring magdulot ng problema. Ang prutas ay may natural sugar at kapag sumobra, maaari pa ring makaapekto sa blood glucose lalo na kung ikaw ay diabetic o pre-diabetic. Kaya manatili sa rekomendasyon 2 hanggang 3 servings bawat araw. Iyan ang sweet spot. Hindi kulang, hindi sobra. Tama lang para makinabang ang katawan mo ng walang negatibong epekto. Isa pang tanong na madalas itanong sa akin. Si Mayumi, paano kung diabetic ako? Pwede pa ba akong kumain ng mga prutas na ito? Ang sagot ay oo, pero may pag-iingat at tamang timing. Pumili ng prutas na may mas mababang glycemic index tulad ng strawberry, kiwi at red grapes. Iwasan ang pagkain ng prutas ng mag-isa kung wala kang laman ng tiyan. Mas mabuting ipares ito sa protein o healthy fat tulad ng Greek yogurt o maliit na dakot ng money. Nakakatulong ito na pabagalin ang pag-absorb ng sugar at syempre bantayan ang iyong blood sugar levels at kumonsulta sa iyong doktor para sa personal mong sitwasyon. Ang mga ibinabahagi ko rito ay pangkalahatang gabay lamang at hindi kapalit ng medikal na payo. Ngayon, isang mahalagang paalala. Walang silbi ang pagkain ng tamang prutas kung patuloy ka namang kumakain ng mga bagay na sumisira sa collagen mula sa loob. May isang partikular na pagkain na karaniwan at mura at marami sa mga matatanda ang kumakain nito nang hindi alam ang posibleng epekto sa kanilang muscles at joints. Ipapaliwanag ko iyon sa susunod na video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin mag-subscribe ka at i-hit ang notification bell para hindi mo ito makaligtaan. Bigyan din kita ng reality check. Ang fruit plan na ito ay makapangyarihan pero hindi ito stand-alone solution. Kailangan mo pa rin itong samahan ng ibang healthy habits. Sapat na tulog hindi bababa sa 7 hanggang 8 oras bawat gabi. Stress management dahil ang chronic stress ay maaring makaapekto sa collagen production. Magaan na ehersisyo o paggalaw kahit 5 hanggang 10 minuto. Araw-araw at tamang hydration. Ang tubig ay isa sa pinakamahalagang kaibigan ng iyong katawan sa buong araw. Lahat ng ito ay gumagana ng magkakasama para makabuo ng matibay na pundasyon para sa lakas ng iyong mga binti. Isipin mo ito tulad ng pagtatayo ng isang bahay kubo. Hindi sapat na maganda lang ang bubong kung mahina ang pundasyon.
Kailangan buo at balanse ang bawat bahagi para tumagal at tumibay. Ang mga prutas ang nagsisilbing mga haligi ng kawayan, pero kailangan mo rin ng kogon para sa bubong. At ang tubig ang nagbibigay buhay dito. Kailangan mo ng matibay na pundasyon na sapat na tulog. At kailangan mo rin ng tamang pag-aayos sa pamamagitan ng iyong pang-araw-araw na paggalaw. Lahat ng ito ay magkakaugnay. Lahat ay nagtutulungan para mas maging matatag ang iyong katawan. Ngayong umabot ka na sa puntong ito ng video, gusto kong huminto ka sandali at mag-isip kasama ko. Isipin mo ang sarili mo 3 linggo mula ngayon. Mas malakas na ang mga binti mo. Mas kaunti na ang sakit sa iyong mga tuhod. Nakakalakad ka na ng may mas malaking kumpiyansa. Nabubuhay ka ng may mas kaunting takot. Marahil naglalakad ka sa Luneta Park kasama ang iyong apo. Marahil nakakapunta ka sa misa sa Quiapo Church nang hindi nag-aalala kung kakayanin mo bang tumayo at lumuhod. Marahil muli kang namimili sa palengke ng mag-isa. Marahil nagluluto ka ng paborito mong ulam habang nakatayo sa kusina ng hindi iniinda ang sakit. Para sa mas batang tao, maaaring simple lang ang mga bagay na ito. Pero alam ko kung gaano sila kahalaga para sa marami sa inyo. At gusto kong malaman mo ang isang napakahalagang katotohanan. Hindi malayo ang vision na yan. Nagsisimula ito sa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Pagkatapos mong panoorin ang video na ito, sana makita mo ang mga prutas na natutunan mo hindi lamang bilang pagkain. Tingnan mo sila bilang mga natural na instrumento ng paggaling. Epektibo, abot kaya at madaling mahanap. Mga instrumentong kinikilala ng katawan mo na uunawaan at ginagamit para mag-rebuild mula sa loob. Kahit nakapagtrabaho ka na ng 6 na pit o taon ng katawan, mo ay may kamanghahang kakayahang mag-regenerate kapag binigyan ng tamang nutrisyon. Pinapatunayan ito ng siyensya. Pinapatunayan din ito ng karanasan ng libo-libong Pilipino na nakaranas ng pagbabago sa kanilang kalusugan. Ang katawan mo ay dinisenyo para mag-heal, dinisenyo para mag-adapt, dinisenyo para lumakas kapag nabigyan ng tamang nutrients at tamang kondisyon. Bawat selula sa katawan mo ay naghihintay ng signal para magsimula ang paggaling. At ang signal na iyon ay ipinapadala mo sa pamamagitan ng pagkaing pinipili mong kainin araw-araw. At ang simpleng katotohanang pinanood mo ang video na ito. Hanggang sa dulo ay patunay na mayroon ka ng mahalagang sangkap, determinasyon, pag-asa at kagustuhang magbago. Gusto kong kilalanin at pahalagahan yan. Hindi lahat ay may lakas ng loob na maniwala na posible pa ang pagbabago. Pero ikaw nandito ka. Ang pagpapalakas ng mga binti ay hindi mahika. Ito ay araw-araw na commitment. Ito ay kapagkatala sa sarili. Ito ay pagmamahal sa sariling katawan. Marahil sa loob ng maraming taon, inuna mo ang iba bago ang sarili mo. Nagluto ka para sa iyong mga anak. Nagtrabaho ka ng husto para sa iyong pamilya. Isinakripisyo mo ang sarili mong kaginhawahan para sa kapakanan ng iba. Lagi mong inilagay ang lahat sa unahan maliban sa sarili mo. Pero ngayon, ito na ang oras mo. Oras para gumising at sabihin, karapat-dapat akong magkaroon ng lakas. Karapat-dapat akong magkaroon ng mobility. Karapat-dapat akong mabuhay ang aking senior years ng may dignidad at kagalakan. Hindi sa patuloy na sakit at takot. Nandito ako para samahan ka sa paglalakbay na ito. Tandaan mo sina Lola Maria mula sa Marikina at Mang Carlos. Mula sa Quezon City na nabanggit ko kanina. Hindi sila naiiba sa'yo. Wala silang espesyal na pribilehiyo. Wala silang mamahaling treatment. Hindi sila nanalo sa genetic lottery. Gumawa lang sila ng isang desisyon. Yung may desisyong magsimolo at ang desisyong iyon ay nasa iyong mga kamay ngayon. Kaya samantalahin mo ang impormasyong ito. Ilagay mo sa praktika. Gumawa ka ng sarili mong fruit combinations. Subukan mo sa loob ng 7 araw. 7 araw lang at obserbahan mo ang pagbabago. Pansinin mo kung ano ang pakiramdam ng katawan mo paggising sa umaga. Pansinin mo ang energy mo sa buong araw. Pansinin mo ang kumpiyansa mo kapag gumagalaw ka. Ang katawan mo ay laging nagbibigay ng feedback. Tumutugon ito kapag binigyan mo ng tamang nutrisyon at pag-aalaga. Magsimula bukas ng umaga sa isang prutas. Isa lang, marahil isang orange kasama ng pandesal at kape mo. Iyan ang unang hakbang. Pagkatapos mag-build ka, mula roon. At gusto ko talagang ibahagi mo sa akin ang progreso mo sa mga komento. Sabihin mo sa akin pagkatapos ng 1 linggo, pagkatapos ng 2 linggo, ano ang nararamdaman mo? Anong mga pagbabago ang napansin mo? Ang mga kwento mo ay hindi lang tumutulong sa akin. Nakaka-inspire din sila sa ibang viewers na nasa parehong sitwasyon. Ang tagumpay mo ay maaaring maging pag-asa ng iba na ngayon ay pakiramdam nila wala na silang pag-asa. Bumubuo tayo dito ng isang komunidad ng mga Pilipino na
sumusuporta sa kapwa Pilipino tungo sa mas mabuting kalusugan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, gawin mo akong isang pabor. Ibahagi mo ito sa isang taong alam mong nahihirapan sa mahihinang binti, isang kaibigan sa simbahan, kapitbahay o kamag-anak sa probinsya. Isang tao lang, dahil ang impormasyong ito ay maaaring maging simula ng malaking pagbabago sa buhay nila. Gaya ng maaaring mangyari sa iyo, pindutin mo ang share button at mag-subscribe sa channel na ito. I-turn on mo rin ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos. Gumagawa ako ng mga ganitong content bawat linggo, lalo na para sa Filipino seniors na gustong mabuhay ng mas malakas, mas healthy at masaya. Abangan mo rin ang susunod na video tungkol sa isang karaniwang pagkain na maaaring makasira ng collagen kung hindi tayo maingat. Ilalabas ko iyon sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Ako si Mayumi Santos. Tandaan mo, ang mas malakas mong mga binti at mas magandang kalidad ng buhay ay nagsisimula ngayon. Kaya mo, iyan. Magkasama tayo rito hanggang sa muli.